Naimbaga Rabii Cordillera, ito ang programa kung saan ating pinag-uusapan ang mga bagay na mahalaga para sa mga kabataan. Siya ni Clint Isvantutanes, Daytuiti, Daddad at para sinan Inungan, a youth-oriented podcast of the Philippine Information Agency, Cordillera. And for this episode ay super excited po ako dahil ang guest natin na isa naman sa mga napakasipag po ng mga tao na laging pumunta sa mga community para ibigay ang kanilang mga advocacy speeches on mental health. So ladies and gentlemen, welcome po natin si Sir Ricky Ducas Jr. from the Baguio City Health Services Office, and siya po ang founder ng Anxiety and Depression Support Group ng Baguio City. So sir, kumusta naman po kayo? Thank you so much for being with us here tonight. Yes, thank you also for having me for this observance po ng ating Suicide Prevention Month. Ayan. And naimbag nga Rabii, aldaw, kinagsapa nagi amin yung buybuya, kinagitoy da amin nga dumdumngag, iti programa, youth-oriented program ni Sir Clint. And I hope this would be a very informative discussion, and I will try our best as well. We will, sir. Ayan. So, the reason kung bakit na-invite po natin si Sir Ricky ay dahil sa isa sa mga pressing issues na nakikita natin sa community, sir, ay yung mga pinagdadaanan, lalo na po ng mga kabataan sa mga mental health issues. So, Sir Ricky, may ano po ba tayo? May trend kung saan nakikita natin na tumataas po ang mga yung data or datos sa mga kabataan na nag-undergo ng mental health issues, mga ganun. Okay. With regards sa data, national data, mayroon na tayong pataas na trend. Okay? So, the trend is increasing. However, this doesn't mean, hindi ibig sabihin nito na mas dumarami, no? But ibig sabihin nito, mas maraming humihingi ng tulong. Okay? So, ngayon, kaya mas mataas yung mga may mental health concern kasi mas marami na nagsisik ng help as compared before na hindi pa pinag-uusapan ng mental health. Ngayon, ang Cordillera, pinakamataas pa rin ang mental health concern or illness na schizophrenia. Okay? So followed by depression, anxiety, and seizure. Ayan. So, tingnan natin, no? Mental health, hindi lang pala yun, no? Pati pala seizures, pati brain disorder. Yes, totoo po yun. So, ang dami palang mga types of mental health concerns na kailangang bantayan din ng mga kabataan. Ano po. So, isa sa mga siguro kalakip ng mga mental health issues, laging naka-attach siguro dito sa issue na to ay ang suicide, sir. Ano po. And this month, we are celebrating the Suicide Prevention Month. Kaya naman, sir, may ano po ba? May data tayo kung ilan na po ang nag-commit ng ganitong how do we term this ba? Yung suicide, ganyan po. Tama, okay, sige. Kaya nga po natin ito, ginawa maganda tong platform na ito para ipaalam ko ano nga bang tamang pagsabi, no? Sa mga taong, sa mga taong namatay dahil sa suicide, or we can call it death by suicide or death caused by suicide. Yan. Pag namatay naman, completed suicide. Okay. Okay? Pag hindi naman namatay, attempted suicide. Ayan. So, maliwanag yun, no? So, ngayon, kapag death by suicide, this year, from January to July, we have 17 males. Ang pinakamarami po dito na complete suicide, death by suicide, is mga kabataan. Okay, youth. Okay, according sa batas, 15 to 30 years old ang youth, kaya yun yung mga age bracket. Then second is workforce, no, yung mga nagtatrabaho. Okay, and of course, the vulnerable sectors natin. So yun yung datos natin. So 17, no, napakataas actually kasi ang goal natin pag pinag-uusapan ng suicide must be zero suicide. Ayan, so dapat po ba talaga tayong kabahan sa ganitong issue, sir, na may for this quarter or mid-semester talaga is 17 na agad po, and it shows na lalaki may ano po ba, may reason kung bakit karamihan mga lalaki po ang yung kabahan, dapat tayo sigurong maging mas aware na ngayon, no? Mas aware, mas ang tawag nito, mas alamin kung ano pang dapat alamin natin pagdating sa mental health, kung bakit tayo humahantong sa suicide. Ganito na lang, no, Clint, para mas magandang maipaliwanag ang suicide. Okay. Ang mental illness ay parang
high blood yan. High blood. Kapag high blood ka, sinabi ng doktor na maggagamot ka para makontrol yung BP mo. Tama? Kasi may naramdaman kang sintomas na kung saan ang mga sintomas nito ay sakit ng ulo, nahihilo, no? Pataas ang BP, no? So yon. Kaya ngayon, sasabihin ng doktor sa iyo, mag-maintenance ka. Ito naman, susunod siya, mag-maintenance siya para maiwasan yung sintomas na ito. Kasi kung hindi siya mag-maintenance, pupunta siya sa consequence na pinakamalala ay kamatayan. Di ba? Oo. Ganon din po ang mental illness. Parang hypertension yan. Kapag na-diagnose ka ng mental illness, kailangan mong mag-maintenance para maiwasan ang sintomas. Ano ba yung sintomas na ito na iniiwasan? Ang tinatawag natin dyan, psychotic symptoms. Ano yung psychotic symptoms? Ito yung hallucination or delusion. Ano yung hallucination? Ito yung mga five senses. May nakikita na hindi nakikita ng iba, naririnig na hindi naririnig ng iba. And delusion, ito yung paniniwala na pininiwalaan lang ng tao. Yun yung pagkakaiba ng dalawa. Nakita mo? Yung isa, behavior, yung sintomas niya. Yung isa naman, objective, nakikita at nararamdaman, or even subjective. Pero yung isa, nakikita natin, nakakaiba din yung sintomas, but they are both symptoms. However, magkaibang sakit na kailangan din ng maintenance. Na kung hindi natin tinake yung maintenance medication natin for that particular illness, maaring magmanifest yung sintomas at lumala yung sintomas. And worst, may mga mental illness na pupunta sa suicide. So it means po, sir, does this mean po na isa po siyang condition na dapat maintindihan po kasi ng mga tao na it is a condition na kailangan magumot? Yes, it is a disease. Mm-hmm. It can be treated, yes, and it can be prevented. Ayan, so narinig naman po natin mga viewers na may mga po tayo dito, may paraan para po matreat natin itong mental health concerns na ito po. So dito po, sir, nabanggit nyo na yung mga kabataan sila yung may pinakamataas na data on these kinds of issues. Oo. Ano po, sir, yung nakikita natin na reason kung bakit itong mga kabataan? Dahilan, no? Yes po. Okay, sige. Ganito. Ipunta natin muna sa sitwasyon na 17 ang complete suicide or death by suicide sa Baguio. Halos lahat kalalakihan. Pero hindi lahat doon ay taga Baguio. Mas marami ang hindi taga Baguio. Yes. Okay? Oh my God. Okay. Oo. Ano nangyayari? Okay, let's be clear, no, na ang Baguio is a melting pot. Dito kasi nagtatrabaho, nag-aaral, no? Lahat may opportunity dito. So ang competition ganun din. So hindi natin pwedeng sabihin na cause yung mga ito, but these are the triggers. Yes, oo. These are triggers or precipitating factors when we call it sa medical field, no? Ngayon, ito yung mga triggers na might cause, no, yung mga sintomas na ito. So ano nga ba yung una? Siyempre, number one, stress. Okay, unmanaged stress. Bakit stress? Talaga ba stress? Oo. Kasi ang stress, pag hindi natin alam i-manage or hindi tayo makapag-cope, maaring mali yung magiging coping mechanism natin. Ayan. So, dapat una-una dyan, alam natin paano mag-manage ng stress. Number two, trigger natin, sleep. So, pagkulang ng sleep. Yes. Importante po ang sleep sa mental health. Kaya nga po, pag pinag-uusapan ang mental health, lagi po namin sinasabi na laging pumupunta sa amin ang client at sasabihin nila, wala po akong tulog ng 2 araw na, and that is emergency already. So, share ko lang, sir, kasi I have a family member na who is complaining na hindi daw siya makatulog. And I'm also concerned kasi affected din kami as families na hindi siya nakakatulog. Does that mean na isa po ba ito sa mga manifestations Yes. ng It's a call for help. It's a cry for help. Listen to your body's signal. Yun yung lagi kong sinasabi. Okay. Ang katawan natin nagsisend din ng signal para makinig tayo. Kaya nga nakakaramdam tayo ng sakit. Ibig sabihin, kung masakit yung paa mo, makinig ka. Uy, masakit yung paa mo. Ano gagawin mo? Kung masakit yung ulo mo, makinig ka. Ganon. Ganon din sa sinasabi mo kanina. Hindi siya makatulog. Anong dahilan? Titignan natin kung anong dahilan.
no? Ngayon, pwede siyang pumunta sa kanilang health centers para ma-assess siya. No, ma-assess siya kung ano dahilan at hindi siya makatulong. Hindi naman kaagad-agad pag sinabi hindi makatulong, mental health kaagad, no? Hindi. So, yun yung klaro din dapat na makita natin. Kaya pumupunta tayo sa doktor kahit alam nating mental health yan. Kahit sinong doktor pwedeng puntahan para ma-assess muna. Ayan. So, does this mean, sir, din po na before natin sabihin na isang tao ay may depression or may anxiety, he needs or she needs to go to a doctor? Yes. Kasi minsan ano po sir na observation ko lang po ano po sa especially sa mga pageants. Sorry, no offense sa mga pageants. Sa mga pageants po sir. Okay. Diba kasi isa sa mga advocacies nila is on mental health ganyan. And sa mga nasasabi nila is nag-undergo daw sila ng depression kaya yun ang reason bakit sila pero yun nga po kasi kailangan po talagang pumunta sa doktor pala talagang masabi natin na Oo, kailangan talaga na unang-una ang pinakamagandang recipe ng isang paggaling is number 1, medication, number 2, okay, family support, number 3, the doctor's expertise, and lastly, culture or spirituality. Combine everything. That's perfect combination. Ayan. So, open naman po, sir, ano po yung mga doctors natin to do these kinds of things, especially sa government ano natin. Meron tayo sa Health Services Office. Yun po yung clinic natin, no? May mental health unit po tayo doon. Nandun po ako. Everyday po yan from 8 to 5. May mga doctors din po tayo doon. Since wala po ako nasa BGH, ako ngayon sa psychiatry. So, I'm undergoing my trainings again, no? Ngayon, ngayon, meron doon, libre lahat po. Kaya wag silang mag-alala. And ang pinakamaganda dito is pati medications for free. So talagang ginagawa na ng ating government ang lahat para masama sa kasi parang dati kasi parang hindi siya primary na priority o concern ng ating so ngayon sa universal healthcare kasali na po yung mental. At hindi lang yan, no. Marami din tayong mga proyekto na kung saan nakalagay doon na sa batas pa lang natin, no, sa Mental Health Act 11036 nakasaad doon na should be accessible. So sa lahat dapat ng barangay may mental health unit or mental health professional na handang magbigay ng paunang lunas when it comes to mental health concern. Ayan, so going back po doon sa mental health concerns, ano po sir, may epekto po ba ito sa ating katawan sa kung yung isang certain person ay nag-undergo sa ganitong klase ng issue po? Yes. Ganito, bigyan kita ng idea, no? Coping mechanism sa mga kabataan, yun yung number 1 challenge natin. So, kapag ang coping mechanism mo is to suppress your emotion, ang gagawin ng katawan mo is maghahanap siya ng paraan para ilabas ito. Papaano? Through physical signs and symptoms. Una dyan, yan na yung masakit ang ulo mo, no? Nahihilo ka, parang lumulutang ka, ganun yung ibang sintomas. Tapos pagdating sa doktor, lahat normal. So may epekto siya sa physical natin. So feeling lang nagpapalpitate din. Pagpunta, normal. See? So it's ganun ang epekto ng mental health kapag napabayaan, from emotion to physical signs and symptoms. So it's a very complex na issue po na kailangan talagang intindihin. Opo. Kaya minsan nahihirapan din yung mga tao na na-diagnose ng mental illness kasi nga natanggapin. Yun yung challenge po sa mga kabataan natin. The acceptance must be the priority, and how to do that through support system natin. Yung support system na tutulong para maiproseso yung pinagdaanan ng isang tao para matanggap niya yung kanyang kondisyon. So it's a very difficult process. It is, but the help is here. Ayan. Yes. So I'm sure naman po sir kasi nakikita namin na you actually travel dito sa Cordillera and outside. I have seen so actually na-meet ko po kayo sa isa sa mga doon sa La Trinidad sa Maylonglong. I'm one of the participants sa isang event and you were there, and I'm really happy na you were there para mapag-usapan kasi minsan sa mga tao parang okay lang ako ganyan sila na ganyan, pero hindi nila alam na may na pala sila, may pinagdadaanan na ganitong issue. And mental health is everybody's concern. Yes po.
let me have this. Let's debunk the myth about suicide. Yes po. Ayan, kasi minsan, kapag pinag-usapan ng suicide, since Suicide Prevention Month, no? Oo, sasabihin nila, ang suicide nakakahawa. Hindi po. Okay, that's one myth, no? Hindi po siya nakakahawa. Anong nakakahawa? Yung emosyon. Kaya, ini-encourage po namin ng mga tao na kung saan merong videos, no? Na kung saan may mga pictures, not to share it with others. Kasi baka, yung pinag-sharean mo, wala siyang coping mechanism na ganun ka-strong tulad mo. Kasi nga, ang mental health, kung anong masakit sa'yo, maaaring hindi sa akin. At kung anong masakit sa akin, maaaring hindi sa'yo. Okay? Kasi sir, observation sa social media, may, kunyari, may nabalita na ganito nga, nag-suicide, ganyan. Ang daming comments na condolence, ganyan, bakit ganito, bakit ganyan. So, yun po siguro ang isa sa mga factors kung bakit, I have to be strong in this line. Yung word na, mag-pray ka kasi. Yun nga. So, okay, let me have this. I am a Catholic. Okay, I'm in spirituality. For me, no, spirituality is very important. Yes. However, this is also a disease. Okay, this is a disease wherein you must have to address the disease itself, then to follow na po yung spirit. Kasi nandyan na po yung spirituality ng tao. Minsan nga, nauuna pa yan bago ka mag-take ng paracetamol, di ba? Oo, masakit ang ulo mo. Lord, please, sana matanggal yung sakit ng ulo ko. Then mag-take ka ng gamot. See? The spiritual is there. So, yung line na ganun, let's make use muna. Meron na yon. Okay? Ayan. Second, siguro na pwede kong i-share about suicide na, ayan, is, never glamorize suicide. Okay? Never glamorize suicide. Bakit never glamorize suicide? Kapag may namatay po, death by suicide, hindi po pwede na pumunta tayo doon sa lugar, no, mag-celebrate, yung magsuot ng mga damit, magpalipad ng mga balloons, no? We discourage that. Bakit? Masalo sa mga bata. Bakit? Kasi hindi natin alam kung sino yung nandoon na maapektuhan yung emosyon niya. Kaya nangyayari ang copycat suicide. So parang doon sa copycat suicide, ito pa yung sir, parang sinasabi niya, it's okay pala to do this kasi the people would be like... Kaya feeling nila nakakahawa, but it's not. It's the emotion. Okay, let me clear with that. The emotion. Okay? So ngayon, ayan, never glamorize suicide. Now, next is suicide planned. Planado ba ang suicide? Most of cases ng suicide are planned. Kaya may mga signs and symptoms or meron pinapakita ang isang tao na magsi-suicide. Yung mga red flag of suicide. So, ano po sir yung mga red flags? Ano nga ba yung mga red flag of suicide para ma-prevent natin? Number one, lahat ng sasabihin ng isang tao ay valid. Kapag sinabi niya na magsi-suicide siya, sasaktan niya ang sarili niya, maniwala ka and that's valid. So anong dapat mong gawin? 24/7 suicide watch. Okay? Bantayan, huwag iwanan. Pero kung may malapit na ospital, pwede mo nang ipunta sa emergency room because that is an emergency case. Okay? Ano pa yung red flag? Hopelessness. Wala nang pag-asa. Worthlessness. No? Wala na akong kwenta. Di ba? Lagi lang sinasabi yan. Ano pa? May at least 2 weeks silang depressed mood. Na kung saan nagkukulong, umiinom, no? Usually ba umiinom tapos mamaya nagulat ka na lang, bumalik sila sa normal tapos yun. Now happened. Suicide happened. So those are the red flags. And of course, wag nating kalimutan, no, yung red flag na pag-post sa social media. Minsan sabihin nila, nagpapapansin niya. No. It is a cry for help. Those are the cries for help. Wag nating ipagwalang bahala yon. Those are the cries for help. And lastly, pamimigay ng gamit na love niya. Okay? Yung mga belongings niya na super love niya, sasabihin niya, sa'yo na to, papamana ko na to. Huwag ka munang matuwa. Tanungin mo muna kung bakit niya anong dahilan at binibigay niya. Ngayon, okay lang ba na tanungin ang tao kung may plano siyang mag-suicide? Pwede. Pwede mong sabihin, may plano ka bang saktan ng sarili mo? Kung ayaw mo yung word na sabihin suicide, no? May plano ka bang saktan ng sarili mo?
Then sabihin niya, oo. Anong tatanungin mo? Kailan, papaano, saan? Kailan mo gagawin? Papaano mo gagawin? Saan mo gagawin? Para at least may prevent mo yung suicide. Ayun, so sa ganitong ano po ba sir, sa ganitong way of asking the person is karami po ba sa kanila mag-share talaga ng mag-share? Yes. And then would it also be a way to ask siguro, okay lang po ba sir na tanungin sa kanila, okay ka lang ba? Yung ganun? Or ano po ba yung mga iba pang yung proper terms? Proper term. Minsan kasi ginagawa nating joke, no? Opo. Oo. Yes. As much as possible, pag nakita mo yung changes ng behavior niya is malayo na sa normal. Oo. Make it a point na, as in a therapeutic manner, uy, seryoso ako, kapatid. May pinagdadaanan ka ba? Oo. Oo, napansin ko, lagi kang naka-long sleeve. May plano ka bang saktan ng sarili mo? Patingin yan ng kamay. Ayan, mga ganon. So you can start with that questions. Why? Because people with the plan of, plan about suicides, planning about suicide, makakahanap siya ng tao na makakaintindi sa kanya. Na, ay, kayang-kaya niyang sabihin yung word na suicide. Ganon. So eto yun, no, challenge, Clint, no, na how to destigmatize suicide. The word suicide mismo hindi mo kayang banggitin. Yes po. Isa sa honestly speaking, mahirap talaga siyang banggitin kasi we don't want to siguro kaya ang tinitrain namin sa bawat tao at pamilya, train namin every now and then, may bala ka bang mag-suicide? May bala ka bang mag-suicide? Let's normalize that question. Yes. And of course, with empathy, without judgment. Yan. Empathic asking without judgment. Yun ang importante para magsabi siya sa'yo. Ayan. So, mahalaga din po sir yung way on how we deliver siguro the message. Ano po? Yes. Kasi if we siguro laughing ganyan, the person would think na, ay hindi pala siya seryoso yung ganyan. Totoo yan. Ayan. Totoo yan. And there's no joke about suicide. Yes. So people shouldn't joke on it, the suicide talaga. Yes. Kasi minsan sa social media, meron talaga yung honestly speaking, may mga nakikita ako na parang lubid, ganyan, and people are making fun of it, especially sa mga arts, sa mga drawings, ganyan, and joke lang pala siya yung parang ganun. So let's not make fun about this because there are really people who is really suffering from signs and symptoms of depression, severe depression, and other mental health concern. And the fact na pinagtatawanan nyo sila, that's the reason why ayaw nilang humingi ng tulong. Kasi ayaw nilang mapagtawanan. Ayan. So napaka-halaga din po sir yung role ng community sa ganitong usapin. Po. And lastly, baka umaliputan, Clint, no? Sa mga triggers na mention natin kanina, I would like to go back, stress, sleep, and lastly, substance use. Ayan. Smoking, din ayaw ko mag-promote ng brand, no? Pero alam nyo na, no? Sige, may problema, shot tayo. No, it's a no-no kapag ang tao, even small amount of alcohol, hindi pwede sa may taong plans with suicide. Ayan, so maliwanag po na kung nakikita natin na yung mga friends natin, ganyan, ay may mga ganitong symptoms or manifestations is... Huwag mo nang ayain. Oo nga eh. At saka at the same time, yung pag-iinom, after nung effect ng alak, depression. Kaya ang taong inom, after mawala yung effect ng alcohol, nawawalan siya nagkakaroon siya ng depressed mood, iinom ulit siya. Then iinom ulit, the cycle goes on until naging unhealthy coping mechanism siya. Tapos ayun, mental health concern na. So it doesn't really help yung pag-inom po yung... It doesn't. sa lahat ng problema. Yes. I mean, kasi kung nyari napagod, ganyan. Too much drinking of alcohol. Ayan, so reminders po sa ating mga viewers na hindi nakakatulong ang pag-inom ng alak. Yung sobra, sa ganitong socialized problema. Drinking is okay. Siyempre, it's a part of coping. With your friends. Yes, of course. Ayan. So, sir, may mga ways po ba para maprotektahan natin ang ating mental health with all of these problems na binibigay ng world? Totoo yan. Mas challenging ang mga stressors natin sa kasalukuyan as compared before. Kaya it's unfair na i-compare ng mga nanay at tatay, yung noon at ngayon. Yan yung lagi kong sinasabi when it comes to parenting. Okay? So now, since mas kwan ng stressor ngayon at this
this generation, kailangan mas resilient tayo. Eto kasi yung generation ng mga kung saan yung mga nanay ayokong lumaki at maranasan yung anak ko yung mga naranasan ko. Na naranasan. Hirap na Yun naranasan always ang ko. sinasabi nila. These are the products. Eto na yung mga generation ngayon. Opo. And you have to start to strengthen your resilience, no? How? Sabi mo nga paano natin ang tawag nito? Ikon yung mental health natin, to protect our mental health. Unang-una sa lahat is to know better yourself. Self-awareness. Yes, self-awareness, no? Address your weaknesses, improve your strength. Okay? Next is always always check your coping mechanism. Healthy ba ang coping ko or hindi? Kapag meron ba akong challenges, tinutulog ko na lang o hinaharap ko or humihingi ako ng tulong. Ayan. So those are the things to strengthen your resilience. Next, asking for help, of course, no? Na-mention ko kanina, hingi ako ng tulong. And next is socialization, no? Communicate, no? Always communicate. Okay? Ang communication doesn't mean may judgment lagi. Oo, kasi kapag ganun ang mangyayari, you're stressing out yourself. Oo, di ba? Okay. The next is enjoying life. Oo. Enjoy life. Yeah. Enjoy life at present. Every now and then, present tayo lagi. So, present. we don't need to like worry yung future, yung mga ganyan. Present Oo. talaga. Kaya may sinasabi ako na, hindi pwedeng mag-isip ng future. Diba? No, hindi naman. Ang ibig ko sabihin dito is 5-5-5 technique. Diba? Na kung saan, do not think of a thing that will not happen within 5 years, 5 months, 5 weeks, for more than 5 minutes. Kasi if you're thinking about the future for more than 5 minutes, it creates anxiety. Okay. If you're thinking about something about the past, bringing back all the past for more than 5 minutes is depression. That's the difference of the two. So, present tayo. Present. Kailangan enjoy what isipin is yung now. What is now. Ayan. So, reminders po sa mga viewers natin, enjoy what is now. Ay, maganda. And lastly, to improve or to be resilient, more resilient is, of course, no, have a friend to confide in. Do not carry your burden alone. Okay? Do not carry your burden alone. We are here. If you don't have family, the family is not father, mother, daughter, sister, no. Basta may mga taong nagmamahal sa'yo, may kasama ka, that's family already. So it doesn't necessarily mean yung biological Yes. family. Oo. Palitan na natin yung old definition ng family. Okay? Kasi mga bata baka maging ideal masyado. Malulungkot pa sila. Kaya nga po eh. Okay. Sir, paano naman po makakatulong ang ating community kasi malaki din ang role nila sa mga tao, sa mga individuals. Ano po ba ang dapat maging role ng community members sa ganitong issue? Unang-una, sa pamilya muna. Inormalize pag-usapan ng mental health sa pamilya. Okay? Ang suicide sa pamilya, ang mental health sa pamilya. Kasi ang pinakauna na nagiging trigger ng isang tao, kaya naapektuhan ng kanilang mental health, ay dysfunctional family. So, malaking factor ang family. Parenting is very important. Okay? So, next, no? Paano makakatulong ang community? Just be kind. Be kind. Just be kind. In this world full of cruelty, judgment, and everything, all we can do is just be kind. Share a smile every day. So, no need for negativity sa social media, sa lahat. Kasi, sir, di ba, medyo matindi din ang social media kasi, sir, di ba? And konting post mo lang, there might be bashing and everything. So, just be kind. Yeah, just be kind. Oh, that's Very a mirror of expression. Respect. Yes po. Yeah. And it's free. Yes. Walang bayad ang pagiging kind. And lastly, educate yourself regarding mental health.
Ayun. So, we're here trying to educate people and very, very thankful, sir, na nandito po kayo kasi we would want na mas malaking viewers or number of people po ang makapanood dito sa mental health kasi kahit sabihin na natin na the world is starting to slowly change na unti-unting nagkakaroon na nga ng awareness, there are still a lot of people who are siguro hindi nabibigyan ng pagkakataon para ma-educate sa mga mental health. Ayan. So, sabi nga ng BGHMC Psychiatry ngayon, no? Let's change the narrative of suicide. Yeah. Diba? So, laking challenge yun. Yes, Ganun din ang gagawin ng community and should start from the community. How? Family. Yes. Then from that family going out. Branch out. Yes. Sa community. Yes. Because we cannot give what we don't have. Exactly po, sir. So napakahirap talaga ng issue na ito kasi kailangan lahat tayo ay maibigay na may role para kasi ang hirap. Mahirap talaga po siya na usapin. It's a very difficult issue. Ang kagandahan nito, meron ng mga helplines na available ang BGH kung gusto mo ng kausap. Ayun. Meron din sa City 911, dial 911 sa Smart Command Center natin, no, 911. Tapos sa BGH Psychiatry, meron din sila. Kung gusto mong kausap, meron din sila. Ipa-flash na lang sa screens yung mga numbers na pwedeng tawagan. Okay, sir. So I will be getting mga numbers later para makita ng mga tao, and if in case they need help, they can always contact po. So 24 hours naman po ito Okay. So 911 is 24 hours. Okay. However, yung sa Health Services Office at saka sa BGHMC Psychiatry is 8 to 4. 8 to 4. Ayan, yeah. Pero pero pag gusto mo 24 hours, may National Center for Mental Health. 24 hours yung mga yan. Ayan. So, masipag po ang ating mga mga advocates. Hindi lang government and mga non-government organizations din may mga NGOs din tayo na tumutulong. Sa pagbibigay kaalaman pagdating sa sa mental sa kaisipang pangkalusugan. Ayan, so speaking, sir, of the non-government organization, you founded itong anxiety and depression group dito sa Baguio City. Baka pwedeng i-share niyo po kung yung itong organization niyo po. Yes, I started up putting up this NGO, Anxiety and Depression Support Group, Baguio City. This aims before pandemic. Ang goal nito, kasi pumupunta ako sa mga GIDA area or mga lugar na hindi maabot ng at ng mga ating mga professional, mga mental health professional, pupunta tayo doon. Ang nangyayari kasi wala silang access, no? So ang ginagawa ko, I'll make use of the technology. So gumawa ko ng private group, lahat ng mga school na pinupuntahan ko, pinapamember ko doon sa Anxiety and Depression Support Group. Tapos may time na magla-live ako ng psychiatrist, psychologist, no? Kami mga psychiatric nurse practitioners, no? Magla-live kami para sagutin yung mga katanungan nila or may makakentuhan sila. Ngayon, I didn't expect na nagka-pandemic, lumaki naging member, nationwide na siya hanggang naging international, hanggang na-recognize na ng hanggang na-recognize na ng last December na-recognize tayo ng world ng DOH national. So we are given the award for our mental health recognition, bronze recognition ng world ng DOH sa national. So aside from yung mga na-receive nating mga awards dito sa city at pagkilala sa city and any other places. Ayan. So parang magandang gawing feature din ito, sir, yung yung group niyo kasi you were awarded and we believe na maraming buhay po ang na-touch dito sa advocacy ninyo kasi imagine na pupuntahan niyo po yung mga geographically isolated and disadvantaged areas o yung GIDA nga po. Kasi minsan itong mga GIDAs talaga sila yung parang naka-cut off sila sa mga ibang services and sila yung nangangailangan talaga ng ganitong services po. Dito rin makikita yung mga nagkukulong ng mga family members nila na may mental health concern wherein hindi natin sila masisisi kasi nagkakaroon ng caregiver stress. But if there's someone who is really willing to help and psychoeducate them regarding the condition, then mag-iiba yung talaga nila. Magkakaroon sila ng pag-asa. Yes. And ganun yung naging goal natin.
Kasi usually sa mga sa mga malalayong lugar doon din natin nakikita yung mga tao na may mga taong pag-alagala lang talaga sa community, and the community parang mahina ang support nila sa ganitong mga usapin or issues. Yes. Parang they just let the person roam around ganun. So nothing is happening. Hayaan na lang kasi nga they're hopeless. They're tired already. However, we're here already na, we're trying our best, of course. Mas lalo na sa city, dito sa city. We're trying our best. Ayan, so nakaka-touch naman po ng heart, sir, na ginagawa nyo talaga ang lahat. Naka-uniform pa kayo ngayon. Para lang talaga magawa natin itong pag-uusap natin ngayon. Ngayon, sir, pumunta naman po tayo sa mga local government units kasi sila talaga mismo ang nasa grassroots level. Ano po ang nakikita natin na pwede pa nilang gawin para masuportahan natin ang ganitong advocacy? Sana lahat ng mga LGU magkaroon na ng mental health ordinance. Yes. Lahat ng mga LGU magkaroon din ng ordinansa and mental health in the workplace policy. Para alam nila kung paano i-treat or i-manage ang mga taon diagnosed with mental health concern. Ayan, para may guide din sila. So, yun yung nakikita natin na wala pa, mas lalo sa mga schools natin, mental health in the workplace. So, may mga gumagawa na appreciate natin yung ginagawa ng City of Baguio, La Trinidad, and other municipalities, na appreciate natin. However, if lahat tayo magkakaroon ng ganun na policy, mental health policy in the workplace, in school, in then ordinance, then mas maganda yung magiging mas magiging treatment natin sa mga taong diagnosed with mental health concern. And mas mapapalawak, sir, yung reach kasi then of course may challenge to those who are in the position. Yes. Yeah, because they're in the LGU, they're the leaders, to have the strong will, political will, to talk about and destigmatize mental illness and mental health in their own community. That the fact that they are not talking and speaking about it as a leader is increasing. Okay, it's increasing and ironizing making iron the stigma of mental health. Yes. So malaki ang dapat gampanan talaga ng ating mga local leaders. And just to give you an example, legislators are not just there to make laws or ordinances or mga bagay na yun. They're there also to monitor what ordinances they crafted. Hindi yung tagapasa lang naman ako ng kuhan. No. That's a challenge. That's coming from me. That's a challenge. Maganda din, sir, kasi na-monitor nila kasi nakikita nila kung effective ba yung ginawa nila ng law. Kasi they can't just pass lang ng pass and then that's it. They also need siguro to see yung effect nung ginawa nila kasi. Yes. And of course, syempre, hindi kailangan maranasan nila ang mental illness bago sila gumalaw. Exactly. Diba? Dahil kung naranasan nila, hindi ko alam kung kakayanin nila. Yun nga. So it's a must para sa ating mga local leaders. Yes, it's a challenge and we hope na gawin nila and so panawagan talaga sa ating mga viewers na i-share po itong ating pag-uusap na ito para lalong mapalakas natin ang advokasya or yung programs or activities for mental health. Let's support those leaders who support health as a priority. Yeah. Very true. So malapit na naman ng election. Ay, wag na pag-usapan. Reminder lang. Reminder lang naman po. Ayan. So, since galing po kayo sa City Health Services Office, sir, baka may mga magaganda po kayong projects and programs na pwedeng i-copy din ng ibang mga LGUs dito sa Baguio City. Okay, mga good practices natin. Yung activation ng mga youth natin. So meron ng anxiety and depression support group youth. Yes. Sila naman is involved sa lahat ng mga local youth development council programs. Sila rin mga representative natin with regards to health. So if there's a legislation na dinadraft, they are being called to be consulted because they are the end users. Yan. So kaya talagang napakalaki ang role
role ng kabataan ngayon. So, yun yung isa na kwan. And ang pinakamaganda sa atin dito sa Baguio is that they're united. They're united. So, isang call mo lang nandyan yung mga youth sectors natin. I don't know others pero here in the Cordillera, ang youth natin is or dito sa Baguio is coming from different sectors. Like for example, yung youth namin is more on mental health. Meron din sa iba sa amin na member is more on legislation kasi pol-sci sila, mga ganon. So they're representing the youth. Yung iba na members ng LYDC is more on sa ang tawag nito. Ano pa yung mga services ng iba na mga youth organization natin. Marami silang members. So that's the best practice, no? And siguro yung ang tawag nito, yung ginagawa natin na magiging accessible ng mental health dito sa Baguio. Kasi as a matter of fact, yung umakyat sila dito sa Baguio yung ibang lugar, no? Ibang lugar para lang magpa-check up, no? Magpa-check up, magpa-consult, kumuha ng gamot. Oo. And can you imagine yung hours of travel nila? Kaya nga po. Kung yun ang priority nung mga, yung mga nandoon sa kanila, hindi na mahirapan yung mga client nila. Yes, and they need to spend, additional amount para lang makapunta dito kasi. Correct. So it's maganda talaga na may mental health policies or activities, programs para sa mga kabataan. Kasi sila talagang nandun sa community. They can just rely dito sa mga urban areas na na may ganitong program. Okay. So it's good na share nyo po, sir, na may ganito kayong programs para hoping mechanize din natin ng ibang mga SK siguro. Yes, and mga LGUs para magkaroon din ng ganitong programs. Yes, and of course yung quality ng isang there should be someone who stood up. Yes. And bravely talk about mental health. So kailangan talagang may person who's like a representation of yes. this kind of Kasi kung wala talagang nag-start, parang wala. They're just talking about it pero wala naman talagang alam mo, yun yung malakas talaga yung passion sa ganito, walang mangyayari. Yes, totoo yan. So yun, commitment is very important. Genuine commitment. Yes po. Kagaya nyo, sir, kasi talagang I'm really amazed na you travel and share and touch lives na and yun na yata yung calling. Yun ba yung calling? So on call pa kayo, sir. Pero just to give you since youth ang magiging viewers nito, there come a time that you will be questioning your existence. After graduation, after ang tawag nito, after getting your license, maybe yes. board exam, bar exam, there will come a time that you will experience existential crisis. Para saan ako, mga ganun, no? Just to make it, para saan ako, ano nga bang role ko sa mundo? Parang wala akong, go back to the community. Serve the community. And now you will realize, okay, you'll have another, makikita mo kung ano yung purpose mo talaga. Kung ano yung reason ng existence mo. Ayan, yan, nasa mental health yan. Ayan, so parang it's from your experience, sir, na pumunta talaga kayo sa community. And that's an international no? If your question with your existence, go back to the community. Then pagpunta mo ulit sa community, after community, nagkaroon ulit ng questions sa mo, go back to the community. Yes, so involve yourself to the community. Ayan, that's really nice na magandang umuwi-uwi din minsan para makita mo ano ba talaga ang pwede kong ibigay sa community. Every now and then. And that's one way of grounding yourself. Yes. Dito sa city na challenging. You go home, ground yourself, then go back. Then kukuha ng strength and then you'll be more stronger when you come back, yung mga ganun. There's a lot of ways, no? There's a lot of ways. Ayan, so thank you so much, sir, na marami po kayong share na mahalagang information. Now ano po yung message natin sa community, sa mga kabataan para mas mapabuti pa natin ang ating pamumuhay? I-text ko na lang. O pakipasa na lang po. I hope this as you promised, I'll make this discussion as simple as I can so as the youth can understand and not just watch it but to share with others, other people that the help is here. It's not mental health is not archaic, it should be talked about and should be normalized. Now
message. The help is here, no? There must be zero suicide. Okay? It can be treated, it can be prevented. And for those people who are watching, that and who is concerned, who have their concern about mental health, and for those who don't have yet, and because they don't have that yet understanding regarding mental health, if you cannot help them, at least don't hurt them. Thank you. Ayan, so very clear naman po ang message ni Sir Ricky, and I hope na marami sa ating mga viewers ang na-inspire sa ating pag-uusap ngayong gabi, and we hope na i-share nyo po itong ating discussions para mas malaki po ang ma-reach ng ating discussion, kasi this is real and it's very important na mapag-usapan natin ang mga ganitong issues. Ano po, sir? Yes. At nagpapasalamat ulit ako sa PIA. Thank you, sir. Sa iyong programa, PIA Connects. At para sinang-inungan. So, da kayo ay manbuy-buya. Ala, sige, iyaman kanda kayo amin. Ayan. So, thank you so much din, Sir Ricky, for being with us today, and we hope na marami pong natutunan ng ating mga kabataan sa ating usapin ngayon. Ako po si Clint Isvan Tutanes. Ito ang ating programa kung saan ating pinag-uusapan ang mga bagay na mahalaga para sa mga kabataan, at para sinan-inungan. And huwag niyo pong kalimutang i-follow ang aming Facebook page, that's Philippine Information Agency Cordillera, para mas makita niyo pa kung ano pa yung mga iba't ibang pag-uusap na ating ginagawa. Available din po kami sa YouTube, sa Spotify, may TikTok din po kami. I-search nyo lang ang PIA Cordillera and nandoon po kami. And ayun, basta follow and like ang aming mga, and comment din para naman magkaroon tayo ng mga engagement. And kung gusto nyo, pwede nyo i-comment ang mga gusto nyo pang issues na pwede natin pag-usapan, and we will find ways para mapag-usapan natin ang mga ito. Ayan. So thank you so much po sa inyong lahat. Goodbye. Thank you. Paalam.